Kasi dati rin po akong OFW. Maganda rin po talaga yung buhay dati. Kasi kami rin yung tumutulong sa mga magulang ko. Maganda po talaga, masarap sa pakiramdam ang tumulong. Pero dumating nga yung time na kami naman yung nangangailangan ng tulong. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano, at ayun, nandito tayong muli sa Barangay Tinanugan ng Dunsol, Sorsogon. At mayroong inilapit sa atin na isang pamilya. Mga kalingap, mga kababayan, tara alamin natin kung ano ang kwento ng pamilyang ito. Let's go. So yun mga kalingap, nandito na tayo, no? At medyo ano pala sila, no? Nasa ano ng kalsada, no? Ayan. Siguro medyo maingay ito. Ayan. Good morning po, ate, kuya. Good morning, kuya. Good morning po. Anong pangalan ni kuya? Richard po. Richard Reynoso. Perpas po. Okay. Kala ko Richard Reynoso o Richard Gomez. Ilang taon ni si kuya? 50 po. 50. Anong nangyari, kuya? Ako po ay na-stroke po ng galing sa trabaho po. Nagkaroon po ako ng stroke. Hindi na po ako makapagtrabaho dahil sa aking sakit. Ilang taon ng stroke, kuya? Mag isang taon po. Okay. So, si ate, kaano-ano ka ni kuya, ate? Sama Asawa. Anong pangalan, ate? Dana po, Dana. Ilang taon? 35. 35. Si kuya? 50 po. 50. Ilan ang anak niyo, ate? Dalawa po. Ilang taon na ang panganay? Yung panganay ko po, 15 years old. 15 years old ang panganay. Ang bunso? Yung bunso, magdadalawang taon po sa mga. Matagal-tagal ang agwat, ano? Opo. So, ano to, ate? Tinda nyo? Tinda po ng nanay ko. Sa nanay mo? Opo. Ah, Bale, okay. tinutulungan ko din po siyang magbantay Mhm. araw-araw po. Okay. Tapos kung may kinikita, depende po sa mga bumibili. Pangdagdag na rin po sa pang-araw-araw. So ano kasi ate, medyo nasa ano tayo, no, medyo maingay. Ayan mga kalingap, mga kababayan, nasa ano, kasi ng kalsada sila, nasa tabi. Kaninong bahay, ate? Sa nanay ko po, sa mga magulang ko. Sa mga magulang nyo ito. Opo. Pwede tayo makaano na ate ng yung area na yung walang ingay para makapagkwento kayo ng maayos o makapag-usap tayo ng maayos, Opo, yung walang yun ingay. na lang po sa bandang likuran po para mas tahimik. Okay, sige, let's go. Dalhin ko na lang po yung mga Yun mga kalingap, nag-ano tayo ng area na ano kasi medyo maingay. Baka hindi tayo magkaintindihan or hindi tayo magkarinigan, ano. Yan pala yung ano ni kuya, sitwasyon. Ano yung dating trabaho mo, kuya? Ay, ako po yung messenger po sa kumpanya na sa broker po. Ilan taong kang naging isang messenger? 7 years po. Matagal-tagal din. Opo. So, saan kayo namalagi, kuya? Nung ano po, naman lagi kami sa Quezon City sa kumarin namin na kinugroup kami. Medyo wala na pong kaming makitang mapagtrabahuan. Pinagbantay po kami ng tindahan, nagbantay po kami. Pero binabayaran namin ng tao. Pero hindi po sapat yung sahod. Sa araw-araw na pagkain, sa pambili ng kailangan ng anak namin maliit na gatas, pampers. Sa gamot ko po, kulang pa rin po yung suporta. Okay.
Ayan, si Ate Dana. Tama ate. Dami. 35 35. years old. Opo. So, ayun, namalagi pala kayo ng Quezon City. Tama? Opo. Kasi kinuha po muna kami ng kumare namin. Bale, inampun niya muna kami. Tapos, pinagbantay kami ng tindahan niya. Pero may sahod naman po. Kaya lang, hindi po talaga sapat. Lalong-lalo na po sa sobrang mahal ng bilihin. Tapos, meron pa po kaming batang maliit. Kaya, nag-decide na rin po kami na pumayag na bumalik dito. Dahil pinauwi na rin po kami ng magulang namin. Dahil po syempre naawa din sila sa amin. Kaya po nandito kami ngayon. So, sino yung kayong mag-asawa natural born of Bicol? Ako po talaga, Bicolana. Si Kuya? Siya po kasi. Ako po, taga Manila po. Manilinyo. Okay. Sa Pasay po kasi ako yung lumaki. Sa Pasay ka lumaki. Okay. Wala na din ako mauwihan doon. Nanay ko kasi sa barangay lagi. Mm-mm. Doon na siya parang nakatira. Wala na siyang bahay. Kaya hindi ako makauwi doon. Wala na akong mauwihan na pamilya. Ilan kayo magkakapatid, Kuya? 3 po. Tatlo. Ay, 4 pala. Yung isa, lahat po sila may mga asawa na. Mm-mm. May kanya-kanyang pamilya na rin. Yung iba, Pangasinan, Laguna, Cavite. Iwa-hiwalay na Hiwalay-hiwalay. lugar. Okay. Tapos yung tatay ko po namatay na po yun. Mm. Yung nanay ko na lang po, buhay pa. So, ang nanay mo sa ngayon, nasa barangay. Barangay lang, sa barangay po, bantay-bantay din po. Okay. Ilan taon kayo nanirahan ati sa Maynila? Ang pinakauna po, sa Tondo, matagal po kami. Kasi yun wala pang sakit. Doon po kami umuwi. Naninirahan, nagre-rent din po kami. Matagal hanggang sa napunta rin po kami ng Antipolo. Nangupahan pa rin po. Hanggang doon na po siya nagkasakit. Noong 2023. Kasi after po yun ang binyag ng anak namin. Tapos hanggang ilang buwan na rin po kami doon na nag-i-stay. Nababayaran pa po namin yung upa kasi bago pa lang po meron pa naman. Hanggang sa dumating na po yung time na tinaasan na po yung upa, mula 3,000 naging 5,000 po. Plus nagkasakit siya, dagdag pa po yun sa bayarin namin. Umuwi po kami dito. Pinauwi kami ng mga magulang namin. Pati lahat ng gamit po namin kasi wala po akong kasama sa bahay Dahil nung nagtatrabaho siya, ako lang, pati yung anak ko, siya wala. Lalo na po nung nagkasakit siya, walang tumutulong sa akin. Ilang months pa lang yung anak ko noon. Nag-decide ako, kinuha yung kapatid ko na lalaki. Katulong ko, dahil hindi po siya nakakalakad, bagsak po yung katawan niya. Hanggang sa binayaran lang siya ng company. Kaya po kami nagkaroon ng pera nun. Dahil binayaran siya, nakauwi kami dito. At iuwi lahat po ng gamit namin dahil hindi na po talaga namin kakayanin mangupahan. Siya na po yung inuna namin. Kaya yun po, nag-decide kami na dito na lang muna kung anong pwedeng pagkakitaan. Or sa ngayon po, nagbabalak ako na magtrabaho dyan po sa bayan. Kahit papano po, kung makapasok ako, kasama ko pa rin sila. Tapos, kasi dati rin po akong OFW. Maganda rin po talaga yung buhay dati. Kasi kami rin yung tumutulong sa mga magulang ko. Maganda po talaga, masarap sa pakiramdam ang tumulong. Pero dumating nga yung time na kami naman yung nangangailangan ng tulong. Kaya nagiging emotional ako kasi siguro sa tingin ng ibang tao, siyempre yung bahay medyo malaki. Sasabihin nila, ba't ka pahihingin ng tulong? Malaki naman yung bahay nyo. Opo, malaki yung bahay ng magulang ko. May pamilya na po akong sarili. Kaya kailangan ko po, siyempre sarili din namin yung bubuhayin namin. Hindi na kami aas sa magulang namin kasi may pamilya na rin ako. Kaya sa ngayon po talaga,
sa totoo lang, hirap po talaga kami. Lalong-lalo na sa kanya dahil kahit mga kapatid niya, hirap din siyang tulungan. Kasi wala din, kapos din sa buhay. Sabi ko, dito na lang muna tayo. Kung ano lang meron, yun na lang muna yung pagsasaluhan. Kahit mahirap, basta sama-sama tayo. Kaya sana po matulungan niyo po kami na ano ko po ulit siya, mapa-therapy. Kasi yun naman po talaga yung number one para po lumakas yung katawan niya. Para po ang goal po talaga namin para pag gumaling siya ulit, makapagtrabaho ulit kami. Pag nagkaroon po kami ng trabaho ulit, kami naman po ulit yung tutulong sa kanila, sa mga magulang ko. Kasi sa ngayon po ang tumutulong sa amin yung mga kapatid ko na may trabaho, 2 lang po sila. Kaya yun po. Ate Dana, ano kasi no, matanong ko lang, sino yung nagturo sa inyo na ako ay isang vlogger na pwede niyong hingian ng tulong? Sa totoo lang po, yung nanay ko ang nagsabi sa akin na meron nga daw pong pumasok itong mga vlogger. Eh ako naman po, bilang nasa bahay na lang mula nung nagkaanak, alam ko naman po yung mga ganyang vlogger na yan. Tapos, nakwento niya sa akin na kalingap. Eh before pa nila po ikwento sa akin yung kalingap team na yan, mula nung nagkasakit kasi sa Antipolo, alam ko na po yung kalingap team. Ang founder niyo po sa kalingap team, si Kuya Val Santos Matubang. Asawa niya po si Ate Edna, di ba po? Ate Opo, Edna opo. Vlogs. Tapos, ang anak niya po ay si Kalingap Rab ni Kuya Val. Anak niya po, di ba? Kasi bago pa po nila ikwento sa akin yun, na susubaybayan ko na po yung Indianong Bicolano na tinulungan po nila. Si Tatay Robin po yun. From episode 1, nag-uuling pa lang po siya. Kaya dun, naano po ako, sabi ko, parang, siyempre nangangarap din ako dahil may sakit na siya nun eh. Sana matulungan din nila ako. Pero hindi ako nagkukwento noon dahil pinapanood ko lang hanggang sa, ayun na, ang mga kasama nilang mga kalingap madami. Kasi sinasamahan, ang scout yata ni Tatay Robin nun hindi si Kalingap Edo eh, yung isa. Basta ang mga kasama si Kalingap Edo, si Kuya Tata, si Dr. Love yun na tinatawag nila, makwela nga yun eh. Tapos, ang ganda ng kwento ni Tatay Robin dahil dati masagana rin yung buhay niya. Nagpapautang siya, Bombay siya eh, hanggang sa nalugi siya. Ang asawa niya Bicolana, kinasal pa nga sila eh. Kaya po, nung kinento nila sa akin yun ng nanay ko, sabi ko, alam ma, kilala ko yan, yung grupo na yan. Marami silang tinutulungan. Meron din silang tinutulungan si Reyna. May siya, psycho problem yata. Tapos ngayon, maayos na siya eh, nag-aaral yun si Reyna. Tapos, yung talagang naman, pinapagawa nila ng bahay, yung talagang as in wala na talaga. Depende sa situation. Kaya sabi ko, wala, sana makita rin nila ako. Parang ganun po. Talagang nangarap din ako na mapansin din ng mga ganyang vlogger din po. Kasi sa panahon po ngayon sa social media, ang bilis na lang po, 'di ba? I-search na lang kung anong pangalan meron na. Kaya doon din po kami nagpursige na sana po matulungan nyo kami. Ganyan. Kaya ko po nalaman din. Dahil sabi ko, kilala ko nga po ang Team Kalingap, ma. So, ang ano mo pala sa Team Kalingap ay yung matulungan kayo. Opo. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni Opo. Kuya na ito ay stroke siya.
So, total, nandito naman tayo, Ate Dana, no? Opo. Ito pwede kang manawagan, lalong-lalo na kila Kuya Val Santos Matubang, sa lahat ng Team Kalingap. Ito, na nandito ka, go. Magandang araw po sa inyo. Nananawagan po ako sa buong team po, sa Team Kalingap, na sana po matulungan niyo po kami, lalong-lalo na po yung asawa ko na nagkasakit, Richard po, na sana maipa-therapy ko po uli siya at mabilan din po ng mga gamot niya po dahil talagang natigil na po yung iba niyang iniinom na gamot dahil po sa sobrang mahal. Sana po matulungan niyo po kami at sa may mga magagandang puso po. Maraming salamat po. Kuya Val Santos Matubang at sa buong team, Kuya Rab, yung mga kilala ko po, si Kalingap Edu, Kalingap Tata, nakalimutan ko na po yung iba, kay Ate Edna Vlogs. Nananawagan po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. So, yun nga, Ate Dana, naikwento mo doon sa una no, na isa kang dating OFW. Saang lugar ka napunta o bansa? Naging OFW po ako sa Singapore po, 3 taon. Doon po ako nagtrabaho as domestic worker po, kasambahay po. Okay. So, maliban doon sa Singapore, wala ka ng ibang bansa na napuntahan? Yun pa lang po. Okay. So, ilang, 3 years. Kailan ka naging isang or ng ibang bansa? Year 2015 po Year hanggang 2015. 2018 po. Tapos, umuwi ka ng Pilipinas. Opo. At paano kayo nagkakilala ni Kuya Richard? Nung nangingibang bansa na po ako noon, kami na po noon. Okay. Nagsama na po kami noon. Pero hindi po kami nagkita ng 4 na taon dahil po naging OFW din po siya 1 year sa Libya po. Tapos pag uwi ko, nagtrabaho pa rin po ako sa mall kasi ako pa rin po tumutulong sa mga magulang ko that time. Ilan kayo magkakapatid nga pala? 6 po, ako po yung panganay. Ikaw yung breadwinner. Opo, Okay. breadwinner po ako. Umaga po ako nagtrabaho, mga 17 years old po. Ako na po yung tumutulong. Ako yung unang nagkaroon ng trabaho, ako po yung tumutulong sa mga magulang ko. Kasi nung mga oras na yun, maliliit po yung kapatid ko, nag-aaral. Sinusuportahan ko po siya sa pagpaparal ng mga kapatid ko. 17 years old, nagtrabaho ka na. So anong Going 18 po yun. So anong nakatapos ka naman ng college or hindi? High school po. Natapos mo ang high school. Apo. After ko pong mag-aral ng high school, nagtrabaho na po ako. So sa pwede mo Maynila. bang maikwento ate yung mga dinanas mo sa pagtatrabaho bilang isang dalagita? Hindi pa kasi matatawag na dalaga as in dalaga na, no? Kasi 17 years old. Apo. Pwede mo bang maikwento sa amin kahit konti lang? Yun po, after ko pong mag-aral ng high school, nagtrabaho na po ako sa Maynila as sales lady po sa isang mall sa Maynila. Ako po yung tumutulong sa nanay ko. Mahirap po, lalo na bata pa po ako, nagtatrabaho ako mag-isa. Hindi ko kasama yung magulang ko. Tinitiis ko lahat ng hirap, ng pagod. Unang-una sa pagpapadala ng suporta sa kanila. Halos binibigay ko po lahat dahil alam ko po kung gaano kahirap din ang buhay dito sa probinsya dati at may mga nag-aaral pa po akong kapatid. Ganun po yung sitwasyon sa trabaho, bahay, konting gawain bahay, papahinga na lang, trabaho na ulit. After mga ilang buwan, monthly naman nagpapadala ako sa mga magulang ko. Nasusuportahan ko naman po. Tinitiis ko lang po yung mga hirap. Ganun po talaga ang buhay. So yun, Ate Dana, meron akong konting regalo sa iyo, no? At sa inyo rin, Kuya Richard. Pasensya na po dito, no? Kasi ito pa lang naman po yung ating kaya. Ayan nga pala mga kalingap, mga kababayan, ang kasama natin, Raymundo Dacoba Vlog.
Salamat Kuya Raimundo. Yan, Ate Dana. Pagpasensyahan nyo na yan muna, no? Kasi yan po muna yung ating kaya sa totoo lang sa ngayon, no? So, yun nga, Ate Dana, sa kwento ninyo na yung hirap na pinagdaanan nyo noon, naging okay naman na sana, no? Opo. Kumbaga, naging Sumasapat na sana. sapat na sana, pero nang dahil sa nangyari kay Kuya Richard, ay nanumbalik muli. Kaya hito ka ngayon, hindi mo alam kung ano yung magiging, kumbaga, magiging susunod na magiging sitwasyon ninyo. Opo. So ganun lang, Ate Dana, para sa akin, may papayo ko lang. Total, medyo bata ka pa naman, ikaw ay 35 years old. Siguro naman, yun nga sa kwento mo na 17 years old, going 18, naranasan mo na yung maghanap buhay, magtrabaho, Opo. para lang masuportahan ang mga magulang at mga kapatid, no? So siguro sa ngayon, mas kabisado mo na kung ano yung dapat mong gawin. Okay. Na nandito sila kuya, at lalong-lalo na ng mga anak mo. So ganun pa man, ako po ay hindi nangangako. Kung meron pong darating na blessings po sa inyo, at may makapakinig or madinig nila yung inyong panawagan, lalong-lalo na ng ating Kuya Bal Santos Matubang, sa buong Team Kalingap, huwag po kayong mag-alala. Ako po ay babalik sa inyo at ihahatid kung ano man po yung kaya natin at kung ano yung may papabot po nilang tulong sa inyo, no? Ate, Opo. yan, Maraming maraming salamat. salamat po sa inyo. Tatay Papsi, maraming salamat po. At sa bigas po, maraming salamat din po. Yan, Malaking yan, tulong na po ito sa amin. yan. Maraming salamat again, Ate Dana at Kuya Maraming Richard. salamat po. So yun, nakuha na natin ang kwento itong si Ate Dana at Kuya Richard, no? At ito pa lang si Ate Dana at Kuya Richard ay dating mga OFW. Lalong-lalo na si Ate Dana, siya pala ay breadwinner ng kanilang pamilya. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalingap Rab. Maraming salamat din, Ma'am Lorini Moto, Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Miss Yay, Chunila Reyes, Tita Iman Pam Channel, Irene Pahuyo, Milapitan, Hong Kong. At shout out sa KTV Angels, KTV Angels 100. At shout out din Kindred TV, Maria Cosinira. Sa mga kababayan nating mga OFW, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroong mga bansa, no? At sa mga nag-share ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At shout out din sa Kalahi Community, lalong-lalo na kay Maestro 21 TV. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat sa lahat. And God bless us all. Bye-bye.